So, andito na nga yung pinakamurang 5G phone ng Infinix. And guys, isa daw to sa mga pinakasulit na pwede nyo mabili below 6,000 pesos. This is the Infinix Hot 60i 5G. Nakuha ko lang to ng around 5,800. And guys, this one has the MediaTek Dimensity 6400 5G, which is malakas na processor. Also, it has a 120Hz refresh rate, 6,000 mAh of battery, even 50MP main camera daw. So, ano nga ba talaga yung issue nito? Syempre, wala namang perfect na smartphone below 6,000 pesos. So, ano ba talaga? Now, of course, malalaman natin lahat ng yan dahil nga magkaroon na ng quick unboxing and full review. I know, kung gusto mong bumili, especially this Christmas, para sa sarili mo or para sa mga minamahal mo dahil nga meron na namang 13th month pay, well, panoorin mo lang to dahil nga sasabihin ko sa inyo lahat ng mga dapat nyo malaman, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTV. By the way, kung makikita nyo naman dito, meron tayong 13 smartphones for our November plus December JTV Pamasko giveaway. So kung gusto mo maka-join, naku po, mag-subscribe ka lang and also comment the hashtag JTV Pamasko kapag magko-comment kayo about sa videos namin. Yun na naman, ganun kadali. Now, back to this phone. As you can see, box pa lang. Katulad na talaga to sa iba't ibang mga Hot 60 series ng Infinix. Merong pangalan dito, Infinix Hot 60i 5G. RAM at ROM dito sa may baba, 4128. Hinaile talaga yung 8 kahit na expanded RAM lang yan. But yes, medyo disappointed ako dahil nga hindi good condition yung box nitong phone na to. Hindi ko alam kung sino yung may kasalanan, yung delivery ba or yung nagpa-package. But yes, shout out Infinix. You can do better. You know? Ngayon, unbox naman natin. Uy. So, ang unang bubungad sa atin kagad dito is yung phone mismo. Infinix Hot 60i 5G, merong mga specs. And yes, yun, diba? Blue na blue. Maganda. Parang Google Pixel or iPhone Air. But yes, same na same sila ng Infinix Smart 10 Plus. After naman yan, nandito guys sa baba, yung kanyang SIM ejector pin. Licensed by Qualcomm kuno. So, wala naman talaga siyang Snapdragon na processor. Pero, meron siyang mga certain technologies na patented by Qualcomm. Yun lang yun. After naman yan, nandito yung kanyang mga paperworks. Okay. Tapos, meron din po siyang clear na hard case dito, which is hindi protected yung side. So, nag-case ka, pero hindi fully protected. I suggest you buy a different one. Magkakagasgas lang yung gilid ng smartphone mo. After naman yan, andito yung USB A to Type-C na cable. Lastly, yung kanyang 18 watts na charging brick. So far, kompleto naman yung pag-unbox ko dito. Tingnan naman natin to. Now, just look at that. iPhone Air ba yan? No! Infinix! Actually, kamukha lang to ng Infinix Smart 10 Plus kung napanood mo yun. And pagdating sa color, meron kang madaming option. Meron kang blue, black, green, and red. Pwedeng pang babae, pwedeng pang lalaki, pwedeng pang... alam mo na? Gaze. Meron na siyang camera module na nasa gitna from right side to left side. So, okay na okay talaga siyang tingnan. Although, pagdating dito sa kanyang build, ma-expect nyo na namumurahin lang talaga siya. With its plastic back, plastic frame, and glass front. Na walang mention na something special with the build quality. But, dahil nga sa kanyang weight na 198 grams, this one is nagsusupport na ng drop resistance up to 1.5 meters. Dahil nga guys, syempre kapag mas magaan yung smartphone, mas less yung impact kapag na-drop natin. And yes, as you can see, pwede natin yung itapon-tapon. So yung conclusion dito guys is that matibay talaga siya, and kapag tanga-tanga ka, para to sa'yo. Ngayon, kapag naglalaba or naghugas ka naman ng plato tapos natalsikan or nagra-ride ka tapos umulan, wala nang problema yan with this phone dahil nga meron na siyang IP64 water and dust resistance. With that one, kahit yung mga raindrops, splashes ng tubig, makakasurvive na po to as long as hindi yun siya ilulubog sa tubig. Dahil nga yung makakasurvive lang sa paglubog is yung mga smartphone na merong IP68 or IP69. So far, okay na ako dito sa protection na to dahil nga marami pa rin mga
smartphone at this price point na walang ganitong protection. Ngayon, pagdating na dito sa kanyang buttons and ports, dito guys sa baba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, and yung kanyang Type-C charging port. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is support na ng up to 3 slots. So pwede kayo maglagay ng 2 SIM card plus 1 SD card. In short, dual SIM na pwede mo pang i-expand yung storage mo, which is 128GB lang. So I think kailangan mo talaga to. Dito naman sa top makikita natin yung kanyang single firing speaker, which is para sa akin medyo weird dahil nga hindi ako sanay, especially sa mga phone na meron lamang isang speaker. Kadalasan talaga andito yan sa ibaba. But yes, hindi natin alam kung anong trip ng Infinix. But so far, okay naman yung sounding niya. Wala akong masyadong nakitang, karapat dapat ireklamo dahil nga again, mura lang naman etong phone na to. Overall, pagdating dito sa kanyang build, subjective pa rin naman to. For me, decent lang po siya, nasa gitna. Meron akong mga iba't ibang mga smartphone pa na mas trip pagdating dito sa kanyang design and build. Pero yes, pwede namang eto talaga yung pinakagusto mo. So in short, pagdating sa design, nasa sa inyo pa rin yun. Now, let's talk about the display of this phone. As you can see, meron tayong teardrop display dito guys, which is nakakasad dahil nga I thought punch hole na to. But yes, when it comes to the specs of this phone, this one has 6.75-inch IPS LCD display. Medyo malaki siya. With 720p HD+ resolution, 120Hz refresh rate, and lastly, up to 670 nits naman pagdating sa kanyang high brightness mode. So far, bright naman siya and mabilis. Although, I would say na maraming mga smartphone yung mas better when it comes to the display compared to this one. I think even the cheaper na Smart 10 ng Infinix is mas better compared to this one. Punch hole na yon, tapos up to 700 nits pa. Hindi ko pa rin talaga alam kung bakit ginawa to ng Infinix na mas worse compared sa kanilang pinakamura. But yes, I think nag-focus lang talaga sila sa processor overall. Now, as you can see, kapag manonood tayo ng videos dito, medyo may bezel pagdating sa kanyang bottom part. Meron ding bezel when it comes to the other sides, especially at the top. The resolution is good, the quality is good also, pero pagdating sa kanyang brightness guys, medyo dim po siya compared sa mga other phones at this price point. Overall, if you're looking for the best display at this price point na 6,000 pesos and below, this phone is not it. Meron pang mga mas better dito guys. Actually marami. May mga times na meron ng AMOLED display, meron namang times na punch hole na tapos mas bright pa. So display wise, hindi ko to i-recommend para sa inyo. Kung i-rate ko siya ng up to 10, mga 4 lang siguro yung score ng display na tong phone na to. Medyo marte ako guys dahil nga madami na talaga akong na-review sa 6,000 pesos na mas better dito. Now, let's talk about the performance of this phone. Yes, okay ba siya? Hindi ba siya malag? Perfect ba siya pang gaming? Well, I think this is the best that you can get. Unang-una, eto guys ay nag-run na ng Android 15 with XOS 15.1, the latest na available right now. And also, pagdating sa kanyang processor, this one has the MediaTek Dimensity 6400 5G 6nm processor with octa-core CPU up to 2.5 GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Tinas ko to sa Antutu benchmark and nakakuha na siya ng 554,000 pagdating dito. And guys, sa presyong 6,000 pesos, naku po, malaki na po to. It's much better compared sa Helio G200 ng MediaTek. And yes, 5G na rin siya. So kapag nasa 5G areas kayo, mas maganda talaga kapag meron kayong 5G phone guys. Except na lang kung nagwa-Wi-Fi lang kayo. Ngayon, isa pa sa mga mas mabilis is that kapag gagamitin mo to pang gaming. Dito guys, sa Mobile Legends, Hawk, and Call of Duty, tinest ko talaga itong phone na to. Sa Mobile Legends, meron po siyang ultra graphics with high frame rate. And so far, smooth naman siya. Playable na siya kapag nag-start na kayong maglaro. Pero sa kanyang homepage guys, like yung mga merong settings, merong mga rank mode, ganon, medyo lag po siya. Hindi ko talaga alam, hindi ko ma-explain, but I think it's because of its storage type. Dahil nga, eto guys, ay meron lamang eMMC. This does not have UFS pagdating dito, kaya naman medyo slow po siya. So when it comes to opening apps, when it comes to opening games, medyo slow and laggish po siya. Pero kapag nakapag-start na kayo, yun na, maganda na.
yung experience ninyo. Ngayon, dito naman sa Honor of Kings, eto guys ay meron ng Ultra na available. Although, hindi ko siya marirecommend na Ultra talaga. Pero, ginamit ko pa rin dito sa aking test. And as you can see, okay naman po siya. Smooth pa rin. And mag-e-enjoy pa rin kayo dito sa Honor of Kings using this phone. Now, take note, ako guys ay gumagamit ng Wi-Fi. Kaya naman, medyo mag-iiba yung experience nyo kapag gumagamit lang kayo ng mobile data. Mas mabilis kasing umiinit yung device kapag nagmo-mobile data lang kayo. Tapos kapag umiinit na, doon na kayo makaka-experience ng tinatawag na throttling, which is medyo mag-slow down na yung phone nyo. Doon na kayo makaka-experience ng lag and frame drops. Ngayon, dito naman sa Call of Duty, eto guys ay merong medium graphics with high frame rate, and as you can see, playable na playable pa rin naman siya. Makakapatay pa rin ako ng kalaban dito. Although, hindi ko na siya masyadong ma-enjoy dahil nga medyo hindi malakas yung kanyang speaker, tapos single firing speaker lang din siya. And also, pagdating sa speed naman ng pagre-register na aking mga touch dito, okay pa rin naman siya. Decent na siya. I think it's much better compared sa mga other phones na na-try ko sa presyong 6,000 pesos and below. So overall, when it comes to gaming and using this phone all day sa ating mga ginagawa usually like SOCMED, Facebook, TikTok, YouTube, and more, even multitasking, okay naman na etong si Infinix Hot 60i 5G. Tapos, pagdating naman sa kanyang storage, 128GB in 2025, maliit na lang guys. Aside from that, I think pagdating sa performance, okay na. Etong si Infinix Hot 60i 5G. Meron ngang iba, di ba? Mga ganitong presyuhan. Unisoc pa rin yung gamit, tapos malag, tapos entry level lang talaga na processor. Performance and processor wise, okay na. And top recommendation ko na. Etong si Infinix Hot 60i 5G. Kung hindi lang sana to eMMC, tapos UFS na to, nako po, baka siguro even below 10,000 pesos, marirecommend ko na to. Now, let's talk about the battery of this phone. So, eto guys, ay merong 6,000 mAh of battery that can last you up to 2 days kapag medyo matipid kang gumamit. Depende pa rin sa iyo yun. Pero kapag hard user ka talaga, or like, palagi ka lang nasa cellphone mo, well, definitely, one day ka lang with this phone. Ganun naman talaga yun. Depende pa rin sa'yo yun. Pero actually, makunat talaga siya. Matagal siyang malobat. The only problem here is yung kanya charging. 18 watts lang siya, guys, which is medyo mabagal para sa 6,000 mAh niya na battery. Malaking battery, mabagal na charging, syempre, mas babagal pa yung charging niya. And yes, tinest ko to from 0 to 100% and umabot ako ng around 2 hours and 20 minutes plus. So, yung marirecommend ko na lang dito guys is that huwag nyo lang siyang i-charge kapag ginagamit nyo pa siya. I-charge nyo lang siya sa gabi. That way, kapag gumising na kayo, full charge na yung phone mo and you will go on for your day. So far, battery-wise, malaki siya. Pero, mabagal yung charging. Nasa inyo na yon, but para sa akin, mas better compared sa charging time na itong phone na to. So, kung gusto mo yung mabilis mag-charge, huwag ka dito. Now, let's talk about the camera of this phone. As you can see here, sa kanya likod, meron tayong 2 cameras. Supposed to be. But before we proceed, pagdating sa specs, I just want you to know na isa lang talaga yan. Dahil nga yung katabi niya dito, which is yung nasa right side, eto guys yung tinatawag na IR Blaster. So with this one, pwede mo nang gamitin yung phone mo as a remote control para sa mga devices like TV, aircon, projector, and more. Smartphone / remote control. Napaka-cool, di ba? Hindi, wow. Actually guys, hindi na talaga yung bago. Napakarami ng smartphone yung merong ganun. But, tingnan naman natin yung kanyang camera. Dito guys, meron tayong 50MP main camera sa kanyang likod and 5MP naman pagdating sa kanyang selfie camera. So far, when it comes to the resolution and color saturation or yung pagiging natural, I think it's one of the best pagdating sa 6,000 pesos. Just look at it. Napakaganda. Napaka-natural. Kuwang-kuha talaga yung tunay na skin tone ko sa personal. So, kung maganda ka or pogi ka naman sa personal, tapos gusto mo yung true to life na colors, ma-achieve mo na yan using this phone. But yes, this is not a perfect camera phone, especially kapag madilim. Hindi siya makakakuha ng magandang larawan kapag ganun. So, magdedepende pa rin talaga yan sa light, pag-a-angle, especially kapag merong natural light guys, mas maganda talaga yung makukuha mong malarawan using this phone. So, in short, it's one of the best below 6,000 pesos dahil nga maganda siya, sharp, and natural. Yun talaga yung gusto ko pagdating sa camera. Ayaw ko yung
napaka-beautify and ayaw ko rin yung napaka-low ng resolution. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang video, eto guys ay maganda na rin. Aabot na siya ng up to 2K at 30 FPS, both main camera and selfie camera. Tapos kapag 1080p naman, meron ka ring option for 60 FPS, which is napaka-cool, diba? Meron na siyang 60 FPS, 6,000 pesos lang siya. Merong mga smartphone na 10,000 na, tapos walang 60 FPS. Maganda na rin. Ang hinahanap ko lang siguro dito guys is that unlike the other phones, wala po siyang option ng ultra steady mode, which is yung parang stabilized na yung video mo. So kahit na anumang resolution yung piliin natin dito guys, magalaw po siya. Wala po siyang stabilization or whatsoever. So tandaan nyo talaga yan. At ngayon, try naman natin. So eto guys yung video quality using the Infinix Hot 60i 5G dito sa kanyang back camera. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung selfie. So, eto naman yung selfie video camera. Parang hindi ako pogi ah. Just comment down below sa tingin nyo. Videoing. Ha? Maganda yung video niya guys. Legit. Natural. Sakto yung colors. Tapos pagdating sa kanyang resolution, kuwang-kuha pa rin naman. 1080p at 60 FPS talaga. The only problem lang talaga with the camera or the video quality of this phone is yung pagiging magalaw. Dahil nga wala siyang stabilization. All in all, the quality is there. The right color saturation is there. And para sa akin, it's one of the best camera that you can get below 6,000 pesos. Ganun lang. Easy. Mararecommend nga talaga to if you're on a budget tapos gusto mo yung okay na rin na camera. Overall, mararecommend ko ba etong si Infinix Hot 60i 5G? Well, kung ikaw ay nagbabalak mag-gaming tapos mahilig ka rin sa camera tapos gusto mo yung matagal malobat, okay na to sa presyong 5,800 pesos. Pero kung gusto mo naman ng bigger storage talaga tapos gusto mo naman yung punch hole, mabilis sa charging, well, isa lang yung masabi ko, mag-ipon ka pa. Dahil nga guys, at this price point, wala talagang perfect na smartphone. Makukuha mo lang yan sa mga 10,000, 15,000 mga smartphone. Pero at this price point guys, I think na napakasulit na nitong phone na to para sa kanyang target market, which is yung mga budget gamer, tapos yung mga budget camera user. Dahil nga syempre, dapat natin yung ilagay yung budget dahil nga mura lang to. Merong mga gamer no, bumibili ng mga 50k na smartphone. So yes, pagdating sa kanyang presyo, okay na siya. Tapos, 5G na rin. Kaya naman, hindi ka na mapapag-iwanan. Pero, just know na before you buy this phone, hindi talaga to perfect, guys. So, kung pinanood mo naman lahat, tapos okay ka sa mga sinabi kong mga pagkukulang, bilhin mo na to. And with that, maglalagay ako ng link sa description box para makabili kayo ng legit and walang hassle. Sayang naman yung pera mo. Kapag nanood ka ng video na to, tapos bumili ka lang ng peke. Diba? Sayang yung pera, tapos oras. Sayang na sayang. So, I guess that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. And also, don't forget about our giveaway this December 15 live sa Facebook page. Yun na naman, I'm JP and this is JTTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.